Inirekomenda ng Department of Justice na sampahan na ng kasong qualified human trafficking si dismissed Mayor Alice Guo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa korte nahaharap si Alice Guo para sagutin ang kaugnayan niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Ngayong araw kasi, pinakakasuhan na ng Department of Justice ng qualified human trafficking in persons si Guo at iba pa. Ang hatol sa preliminary investigation laban kay Mayor Guo ay may finding for qualified trafficking in persons. At may lumabas na information at ipa-file namin next week sa korte yung information na to. Sabi naman ng DOJ, kaya nila nakita na dawi talaga si Alice Guo sa human trafficking case dahil ang lumalabas, siya ang namahala para mangyari ang human trafficking sa kanyang lugar. Yung mga ibang abogado dyan, sinasabi nila na wala namang ebidensya na siya nag-traffic, walang ebidensya na siya nagmalupit, sila yung nag-torture, sila yung nag-recruit. Dahil dito sa pinakabagong amendment ng Trafficking in Persons Act, hindi naman kailangan yun eh. Kung mapakita na ikaw ang nag-organize ng isang negosyo na may madaming ganap na human trafficking, maaari kang kasuhan. Damay naman sa kaso ang iba pang umano'y business partners ni Guo na si Wang Jiang, Zhang Rujin, Lin Baoying at ang dating TLRC na si Dennis Cunanan. Sabi ng DOJ, hindi pa nila mabunyag ang iba pang pinakakasuhan dahil uunahin muna nila maglabas ng Immigration Lookout Bulletin sa iba pang dawit sa kaso. Sabi naman ng DOJ, hindi nila tinanggap ang counter affidavit na isinumite ni Guo dahil sa questionableng pagkakanotarize nito nang isinumite sa kanilang tanggapan. Alam naman natin kung bakit, dahil lumalabas talaga na hindi siya humarap sa notaryo publiko. At bukod doon, kasi hindi naman talaga general rule na pwede sa notaryo publiko eh. Aminado naman ng DOJ, naging hamon ng delaying tactics ng kampo ni Guo pero mabilis pa rin naman umano ang paglabas ng resolusyon na sa loob lang ng 3 buwan. Sabi naman ng DOJ, hindi ito ang huling kasong isasampa nila hinggil sa iligal na operasyon ng Pogo. Gagamitin na nila itong basihan para naman sa nakabinbinding reklamo sa DOJ hinggil naman sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Parang naging template na ng team for Porac itong ginawa dito sa Banban. So tingin ko sa mga susunod na araw, kung madami pa tayong mga kasong ifa-file, itong ginawa ng team sa Banban, sa pamumuno ni Chief Benji, ito ang magiging template sa mga future cases. Inaasahang isasampa naman ang kaso kay Guo sa susunod na linggo sa Capas, Tarlac. Ang qualified human trafficking case may parusa namang habang buhay na pagkakakulong at 2 milyong pisong multa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.